lipunan. Diba, pangako nyo'y bang Pilipinas? Batina mo! At miss nyo ba, murang bigas? Batina mo! At nangako ba kayo ng maunlad na bayan? Yun wala'y bangag na lipunan. Yun lang, bangag ang lipunan natin. Batina mo, Yun lang, bangag ang lipunan pala. Hindi pala bagong Pilipinas, bangag na Pilipinas pala ang mayroon. Ano ba yan? Woo! Masakit sa ulo. Oo nga, totoo nga. Imbis na nang pumasok ang bagong Pilipinas, hindi naman naging bagong Pilipinas ang nangyari. Ang nangyari, bangag na lipunan. Alam nyo mga kababayan, pagrabi ng pagrabi at pahirap ng pahirap. At puro na lang kahihiyan ang inaabot ng mamamayang Pilipino. At ng bayan nating Pilipinas, nating mahal. Puro na lang kahihiyan ang inaabot natin sa international world. International na world pa? Ano yun? Sobrang gulo. At nawala na ang katahimikan na ibinigay sa atin ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung mga dating safe na mga eskinita, mga safe na kalsada, na sa panahon ni Pangulong Duterte ay kahit anong oras kang dumaan, wala kang kinakatakutan, wala kang maramdamang kaba, o walang pangamba, at hindi ka mag-iisip ng masama na manganib ang iyong buhay dahil sa mga kriminal na dulot ng droga. Nawala yun mga kababayan, no? Ang mga ihinsan ng gobyerno kumalma sa mga pangungutong nila. Nabawasan ang talamak na korupsyon mga kababayan. Mga pantalan at mga airports na tumahimik at nawala yung sikat na laglag bala noon dahil sabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pag nahuli ko kayo, ipapadlunok ko sa inyo ang bala ng buo. Buti sana kung gold yun mga kababayan, lulunukin talaga yun. Kaya lang, tanso lang yun mga kababayan eh. Mabubuhay kaya ang tulunok noon? Malunok kaya yun? Nawala yun mga kababayan, tumahimik yun. Yung mga modus na laglag bala para pagkapirahan ng bawat pasahero na maaabala. Yung bansa natin na dating tahimik at papaunlad na, ngayon ay lumulubog sa utang, lumulubog dahil sa kahihiyan. Lumulubog sa utang, wala naman tayo nakikitang mga proyektong pinagkakagastusan ng gobyernong ito. Di ba mga kababayan? Dumating lang itong bagong Pilipinas. Ay wag natin sabihin bagong Pilipinas kasi nga nagbagong dumilim ang daan papuntang impyerno na tuloy ang napuntahan natin eh. Imbis na sa langit yung daan na pupuntahan natin, ngayon sa impyerno na. Payag kayo niyan mga kababayan. Naging bago lang ang Pilipinas at ang namumuno ay walang ibang alam gawin kundi ano ang gagawin natin. Ano ang gagawin natin? Yun lang ang tanging alam niya. Napakasaklap mga kababayan. Gobyernong pinamunuan na wala talagang alam gawin. Walang maayos na direksyon na patutunguhan. Sa halip na solusyonan ang mga bagay-bagay, ang mga kagutuman, kahirapan, ang inuna ay usigin
si VP Sara sa kanyang confidential funds na malinis namang sinabi ng kuwa. At imbis na maging transparent ang gobyerno sa lahat ng mga transaksyon nito na pinagkakagustusan ng pera ng taong bayan, ang solusyon ay ipakulong si Kibuloy at ipa-impeach si VP Sara. Saklap talaga mga kababayan, no? Palakpakan natin sila dyan. Sa halip na solusyonan ng gobyerno ito ang kriminalidad at droga, kinidnap nila si Pangulong Duterte. At ang masaklap pa, itinapon sa banyagang bansa na wala namang jurisdiction sa ating bayan. Sa pagbabago ng Pilipinas, muling nagbalikan ang mga adik sa mga eskinita. Ang mga pulis na dumudungis at nagpapasama sa imahe ng PNP. At ang pinakamalala ay ang pagdami ng mga naghihirap na pamilya. Dahil sa taas ng bilihin, walang solusyon ang ating gobyerno. At ang isa pang pinakamatindi ay ang pagbabalik ng NAIA sa title nitong Worst Airport. Worst Airport. Grabe, no? Kahihiyan lang talagang inaabot natin. Grabe talaga, mga kababayan. Meron akong nabasang post dito sa isang pahayagan. Nabasa ko na ang kanyang malita ay binalot ng maayos talaga ang pagkakabalot ng malita. At may caption pa itong when you no longer feel safe in your own country. Nakakahiya mga kababayan, di ba? Kakahiya. Sarili mong bayan, imbis na ikaw ay maging safe, hindi ka natuloy safe sa sarili mong bayan dahil sa bangag na lipunan. No? Dahil sa bangag na lipunan. Pero mga kababayan, hindi lang naman yan. Hindi lang naman puro bad news ang nababasa natin sa mga pahayagan. Mayroon din naman tayong mga magagandang balitang nababasa tulad nitong panibagong solusyon ni Speaker Martin Buaya Tambalus-Lus at ng kanyang pinakadakilang Julalay na si Buayang Rich Silvestre Tolfu. Nakaisip sila na magandang solusyon para mamaya natin ituloy. Dahil kung bago lang kayo dito sa aking channel, bago tayo magpatuloy sa ating mga babasahing pahayagan, nais ko munang hilingin sa inyo, pakipindot muna ng ating subscribe button kung hindi pa kayo nakasubscribe dito sa ating channel. At isama nyo na rin po ang bell all para lagi kayong manonotify sa tuwing mayroon tayong kaganapan dito sa ating channel. No? At huwag nyo na rin kalimutang isama na pindutin ang like at saka share para mas lalo pa pong dumami ang mga kapunod nating ating video. Okay? Umpisahan na natin dito sa nakakainis na tagpo sa NAIA. Ito ang balita, nabasa ko ito sa balita.
OFW na may plastic wrap at note ang malita. Ano ang note? When you no longer feel safe in your own country. Parang galit pa siya. Parang galit pa siya. O totoo naman, sino ba talaga hindi magagalit? Kung ganyan na ganyan na ganyan na ganyan talaga ang ginagawa sa mga mananakay sa NAIA. Sabi niya. Dagdag pa niya. Ito ay sinulat ni ano. Ito ay galing sa sa post ni ni Bohol Girl. Umani ng iba't ibang reaksyon at komento sa publiko ang viral post ng isang nagngangalang Bohol Girl matapos niyang balutan ng plastic ang kanyang luggage habang nasa airport ng Pilipinas. Kakahiya mga kababayan, no? Mababasa sa post batay sa kanyang hashtags na ginagawa niya ang pagbabalot ng plastic sa malita para makaiwas sa napapabalitaang insidente ulit at pagbabalik ng tanim bala, ulaglag bala. Uy, bangag! Ano ba to? Bumalik na naman ang tanim bala, ulaglag bala sa NAIA. Ano bang nangyayari sa'yo? Ano bang solusyon mo dito? Ipa-impeach si BP Sara? Pabulukin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC? Grabe, no? Wala kayong iniisip na solusyon. Lalo nyo pinapahirapan ng taong bayan. Nakakahiya talaga. Binalot ang malita? First time ko to. Aniya. Translate nito sa sa Cebuano. Ulawa ani, oy! Mura mantag, buang ani. Ngano giputos. Translate natin sa Tagalog, ha? Nakakahiya ito, oy. Para tayong mga siraulo nito. Bakit binalot? Grabe, no? Dagdag pa niya, when you no longer feel safe in your own country, where you're supposed to feel comfortable and home. Mga bangag talaga eh. Nakita itong post na to noong April 17, 2025. Sabi niya, it was checked and scanned in Germany airport. Germany airport pala ang may highest security. Tulad niya, please. Ang mga reaksyon ng mga, basahin natin yung mga reaksyon ng mga tao, ha. Ay, may dagdag pa pala siyang nakasulat dito. Please do not victimize passengers or travelers, including me. My old mama is waiting for me at home. Love, OFW. Pag hindi pa nakonsensya talaga yung mga gumagawa ng modus ng laglag bala na yan, iwan ko na lang. Sa bagay, walang mga konsensya mga yan kasi wala nga konsensya yung idol nilang si Ngagbay. Yung idol nilang si Da Junior, walang konsensya yan eh. Kaya wala rin silang konsensya. Okay, basahin natin yung mga reaksyon ng mga tao. Sabi ng unang, actually nakaka-alarma na po, instead safe and secure travel, scam ang hulog. Scam ang hulog. I hope madami pang ma-influence ng post na ito and makita nila yung effect ng pambubudol nila sa kapwa Pilipino. O diba nakakahiya yan mga kababayan? Ang gobyerno ito ay walang ginagawa. Sa dami ng krimen, sa dami ng nagugutom, sa dami ng nahihirapan, ang ginagawa ng gobyerno ito ay paghahabol lang sa mga vloggers, na mga nagsasalita ng totoo,
na pilit nilang tinatago sa pangalang fake news peddlers. Samantalang galing naman sa gobyerno ang fake news. Mga fake na mga balita, mga fake na gawa. At ang mainstream media naman ang nagpapakalat ng mga fake news. Pero hindi sila hinahabol ng mga tarantadong tricycle Tridorcom. Sabi pa na isa, take care of your hand, carry too. Maganda yun. Isa pang comment, it's okay to do that. Actually, bukod sa pakiramdam mo na hindi safe, ibang purpose is at least di madumihan at hindi basta mababasag if medyo sensitive yung iyong luggage. Tama din naman yon. Tama. Sabi pa ng isang nag-comment, wag mo na lang isipin ang hiya kundi yung ikabubuti mo. Ingat. Yun, maganda yung sinabi niya. Yun. Mayroon din namang nag-comment ng negative. Sabi niya, may luggage wrap naman talaga sa mga airport. Di naman natubago. Ang UE, grabe. Grabe talaga, no? Hindi naman talaga maiwasan ng mga taong, mayroon talagang mga taong naiinggit sa kapwa-tao. Hindi sa suportahan na lang yung kasi natatakot, nangangamba. Talagang ginagalit pa. Ganyan talaga ang bangag na gobyerno ngayon. Imbis na awatin, patahimikin, pakalmahin, sinusulsulan pa para lalo magalit ang taong bayan. Dito tayo. Dito tayo sa pangalawang balita. Itong si Martin Romualdez ay nakaisip ng paraan. Hindi na gusto niyang baguhin ang kanyang ibinibigay na ayuda. Hindi na daw pera ang kanyang ibibigay na ayuda. Kundi, papalitan niyo ito ng bigas. Mas lalong lumaki ang kanyang maibubulsang pera. Kasi halimbawa, magbibigay siya ng 5,000. Ngayon, bibigyan niya lang ng isang sakong bigas. Sabihin nating 2,500 yun. 2,300. 2,300 lang yung bawat sako. Bawat dalawang pamilya, 5,000 ang ibabudget niya. Magkano ang may titira sa kanya? Mayroon siyang 400. Magbabawas pa yan kasi volume yung kukunin niya. Okay, basahin natin to bago tayo magkomento. Tawanan na lang natin itong mga buhayang ito dahil wala silang magagandang solusyon sa problema ng mga taong nahihirapan at nagugutom. Okay, ito. Sabi ni Martin Romualdez, buhaya tambaluslos. Sa halip na cash transfers, target ng liderato ng Kamara na magkaroon ng rice subsidy programs sa buong bansa. Ayon kay House Speaker Ferdinand Martin Tambaluslos Buhaya Romualdez, pupunduhan ng Kamara ang rice subsidy system sa ilalim ng 2026 budget. Ano? Lulukuhin pala tayo ng tarantadong ito Bababa nga ang presyo ng bigas, mamimigay nga pala siya ng ayuda. Tapos, sa sariling pera din pala ng taong bayan kukunin yung subsidiya. Niluluto lang tayo sa sariling mantika. Tarantado talaga. Hoy, Martin Romualdez, napakayaman mo na. Bawasan mo na naman yung naipon mong pera. Yung sa yung sa Okada. Yung sa Okada. Bawasan mo yun. Kung gusto mong manalo maging presidente, maging totoo ka sa taong bayan, Ang totoong magsiservisyo sa taong bayan. Totoo rin kung magbigay. Hindi niluluko yung taong bayan. Sabi mo nito, magbibigay ka ng ayuda, bigas na ipamimigay mo. Yun pala, yung pambili ng bigas ay galing sa national budget.
So, ibig sabihin, kikita ka ng pera, kikita ka pa ng sarap mong lumapit ka nga dito at nang ratsada ko yung ulo mo. Puro panlalamang sa kapwa ang ginagawa mo. Wala ka ng magandang idudulot sa bayang ito. Dapat sa'yo, tirisin talaga. Dapat sa'yo, sinabi ni Romualdez na sa ngayon ay nakikita niya na mas epektibo ang rice subsidy program sa halip ng perang ayuda. Mga taga-Visayas dyan, minamaliit na talaga kayo ng ng mga hinayupak na ito. Hindi na tama itong pinag-iisip nila para sa inyo. Dahil sabi niya, ang paglalaanan niya ng murang bigas sa mga tao ay direkta makakatugon sa kagutuman. Tama naman yun. Makakatiyak ka talaga na mababawasan ang kagutuman. At tiyak umano makakarating ang tulong sa hapagkainan ng pamilyang Pilipino. Ayun naman pala eh. Dahil kung pera ang ibibigay mo, sabihin pa natin bibili man ng bigas yung kalahati niyan, ang kalahati niyan ipansusugal lang. Yung iba niyan, ipambibili lang ng alak. Mas maganda yung naisip mo, mas maganda yung naisip nyo na bigas na lang ang ipang-aayuda, pero wag naman sa galing sa taong bayan din mismo. Niloloko mo kami. Kung gusto nyo mag-ayuda kasi mahilig kayo sa ayuda, ang i-ayuda nyo yung sarili nyong pera. Hindi yung kukuha kayo ng pera sa gobyerno para ipang-ayuda. Hindi naman para sa taong bayan ang pang-ayuda nyo eh. Oo nga, aayudahan nyo kami pero magkano lang mapupunta sa amin? Ako nga, wala akong ibang hanap buhay. Street vendor lang ako pero wala akong natanggap na ayuda galing sa'yo, Martin Tambaloslos Romualdez. Magkano yung mga perang nagastos mo sa pag-ayuda? Walang nakarating sa amin. Nakarating ba sa amin yung Wala. Gumanda ba ang buhay ng mga naayudahan? Wala. Anong nangyari? Lalong nalugmok ang Pilipinas sa utang. Bugot. Yan mga kababayan ang kanyang binabalak. Ngunit itong isang ito, sinuportahan naman ito ng napakagandang plano ng kanyang pinakadakilang alalay na si Erich Silvestre Tulfo. Sabi niya dito sa Abante, murang bigas na papanuhong ilatag na ayon kay Silvestre Tulfo. Sabi na dito nakasulat matagal ng abangers ayon kay ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo ang publiko sa pinangakong 20 pesos na bigas at binigyan din ang pangangailangang repasuhin ang rice tarification law. Ayan mga kababayan Talagang napakaliit ang tingin sa inyo ni Erich Silvestre Tulfo. Matagal nyo na daw palang hinihintay yung 20 pesos na bigas eh. Ngayon, tutuparin na daw nila sa pamamagitan ng pagrepaso ng rice tarification law. Sabi niya dito, matagal nang naniningil ang taong bayan. Pinag-aralan ito noong ako pa'y nasa gabinete, sabi ni Tulfo. Ayan naman pala, pinag-aralan nyo na pala. Bakit hindi nyo may patupad ng maayos? Hindi nyo pa pinapatupad? Nung minsang nagsilbing Secretary Social Welfare ni Pangulong Marcos. Mayroon. Puro lang kayo salita. Wala naman kayong gawa. Ngayon na naisa katuparan, may nagsasabi, Panigas Kugon,
Ang pinakamahusay na paraan upang mapanatili ito ay ang ripasuhin ang RTL, dagdag niya. Binatikos ni Tulfo ang RTL dahil sa paghahadlang nito sa kakayahan ng National Food Authority na makialam sa merkado, partikular sa direktang pagbibenta ng murang bigas sa publiko. Pinipigilan ng RTL ang NFA na magbenta sa palengke, kaya wala ka nang makitang NFA rice, sabi niya. Sino bang may sabing wala kang makikitang NFA rice sa palengke? Sige, basahin natin ito. Ang NFA sa batas ngayon, pang-emergency lang na buffer. Pero kung ibibinta mo kaagad ang binili nila sa farm gate, walang aalingasa, walang discoloration, dagdag niya. Yun lang kasi ang problema sa NFA rice. Dahil ini-stock muna yan. Hindi sariwa na binibinta kaagad. Kaya iginiit ni Tulfo na sa tamang reforma sa pulisya at subsidiya mula sa gobyerno, kahit ang middle class ay maaaring makinabang, hindi lang ang pinakamahirap na Pilipino. Bakit hindi natin subsidize ang bigas gaya ng ginawa natin sa ibang uri ng ayuda para lahat ay makatikim, pati ang middle class, ng murang maputi at mabagong bigas? Hindi yung kapag mura may amoy at hindi maganda, aniya. Maganda rin naman itong naging kaisipan ni Silvestre Eric Tulfo. Pero mga kababayan, ang tanong, kailan pa kaya mangyayari yan? Hanggang dito na lang tayo mga kababayan. Huwag nyo kalimutang iboto ng straight itong ating mga kandidato. Dahil ito ang magbibigay ng pagbabago sa tunay na bagong Pilipinas. Dahil sa pamumuno ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na bagong Pilipinas, maganda yung dating liko-liko na daan na pinamana sa kanya ni Pinoy, naging tuwid na daan ng Pangulong Duterte. Ngayon ay biglang pagpasok ng bagong Pilipinas, naging bangag na lipunan na ang Pilipinas. So yun lang mga kababayan, maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, and subscribe.